Okay po. Magandang umaga po ulit sa lahat. Para po. Sa inyo po, sino po sa inyo ang nagpapasalamat dahil buhay pa po kayo? Okay, pwede bang anayahan ko kayo lahat na tumayo? Samahan ko ninyo akong basahin ang Psalms 24 verse 1 to 10. Sabi ko dito, Psalms o Salmo o Awit 24. Kami po ay nasa Yaki Mix nung nabuo po mensahe na ito. Yaki Mix SM, San Fernando. That was Thursday, mami, ano? So, nabuo ko siya kasi meron kaming katanungan na matagal lang tinatanong at ako rin, tanong ko rin yun. Bakit may mga tao, minsan, masama ang gawa, pero sila pa yung umaani ng magagandang bagay, spiritual pati mga material. At ito po yung sumagot. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh, ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Iniligay niya ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa purol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal ng templo, sinong dapat pumaroon? Sino daw? Yung number 1, 1, 2, 3, go. Ang taong pati ang isipan. At hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Yan daw. Number 2, sa bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat, kaligtasan. Ipahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos. Kaya po, buksan niyo mabuti ang mga tarangkahan, buksan niyo mga lumang pintuan, at ang dakilang hari papasok at dataan. Sino ba yung dakilang hari? Siya si Yahweh ng lakas na kapangyarihan. Si Yahweh ang nagtagumpay sa labanan. Buksan niyo mabuti ang mga tarangkahan, buksan niyo ang mga lumang pintuan, at ang dakilang hari papasok at dataan. Sino ba yung dakilang hari? Ang makapangyarihan si Yahweh. Siya ang dakilang hari. Amen. Napansin ko ba ninyo lagi, ang batas ng kasulatan pagka inulit-ulit ay the most repeated words is the emphasis, the very important words. Siya po ang may pinaka-importanting parte ng ating pag-aaralan. Ano yung pinaka-ulit-ulit na parte? Buksan. Yan, okay. So, sana mabuksan yung ating kaisipan. Father, we are thankful today. We are so gracious, Lord God. Maraming bagay na kami ay iniwan sa aming tahanan, pero hindi sapat, Panginoon, yung aming mga pasasalamat. Alam namin, Panginoon, ubusin man yung aming lakas at paglilingkod, dapat lang, Panginoon. Kasi Ikaw ang nag-akda ng buhay na ito, Ikaw yung nag-akda para kami mabuhay. At sa mundong ito, hindi lang kami nabuhay para kumain, uminom, mag-asawa at magpakarami. Nandito kami para dalhin at ipabuhay ang iyong salita. At higit sa lahat, mabuhay kami sa piling mo. Samahan mo po ang iyong mga anak sa ilang sandali ng pagbubulay-bulay. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Sino po yung naroon kahapon sa victory? Amen. Yan, sana, ganito po yung ginawa namin na ni Ate Emmy. Supposedly, dapat ay 20 lang yung ating ticket. Pero dahil may mga biglang nagpasya nung Sunday agad-agad at nagbayad, kinancel ko po yung ticket na para sa taga-Kalumpit. Actually, nagsinungaling ako sa kanila. Wala rin kami kakong ticket. Actually, nagkaubusan ng ticket talaga kasi 1,000 lang. Kaya, syempre, andyan pa yung host, andyan pa yung mga, syempre, hindi maiwasan. Tapos pinagbawal nga po mga bata, ultimo mga bata. Pero makikita ho natin na worth naman talaga yung pinuntahan natin kasi napakatagal ng yung network natin hindi na uli nagkaroon. Pero this time around ay nakita natin, baka magiging mas madalas pa. Mura lang yung bayad sa lugar, ginawa pang 50%. Actually, 50,000 lang yung bayad sa lugar. Tapos 50% pa. Tapos libre pa yung LED wall, tsaka yung sound system. Diba? Pag nasa KB Gym tayo, nagbabayad tayo ng KB Gym per hour. Ay 7,000 per hour yun eh. So, pag maghapon ka, almost umuubos po ng 50,000. 200,000 noon.
Pero this time, konti lang siya pero full pack. Pero marami pang lugar. Sa lugar na yun, marami pang pwesto na medyo maluwag pa. At kaya pang dagdagan. So, natutuwa tayo na nabalik na po yung mentoring ko na yung Vision Courier sa Bulacan. Amen! Okay, this week ay nag-rush po tayo ng mga need para sa ating mga requirements doon sa ayuda. At kasama ko natin ang Kenneth doon sa actually, kaya tanong nga, ano naman talaga yung ayuda eh. Budgeted naman talaga yan. At natutuwa tayo. This time ay pinili ng ating Coach Kenneth kasi siyang pinagtiwalaan. Hindi na binigay sa mga sa mga pastor po pinagtitiwala. Kaya natutuwa tayo yung first batch po tayo ngayon sa among the batch. Kasi yung ibang church pala, nag-second batch at third batch na. So ngayon ay meron po tayong nakaabang. At kahapon nung nagmo-monitor po kami kay Ma'am Ate LV, pagkatapos nila sa office nila sa San Roque, magdamag din sila sa Kapitolyo para ayusin lang yung mga requirements. So yun yung chat niya sa akin kahapon. I-pray natin kasi marami pa rin po ang incomplete sa mga requirements. So alam naman natin yung requirements, simple-simple lang. Naiba yung mga, kasi first time nila, ang tawag nila pilot project po ang Hagunoy at kay Kalumpit. Na nagdagdag po ng GCash, kaya wag po kayong magkaroon ng sumusunod lang po sila. Kaya yung binababa sa amin, binaba ako din sa inyo. Sumusunod lang tayo. And good news! Sino gusto ng good news? Yeah. May batch 2 pa, okay? Palampahan natin ang Panginoon. Kaya, yung mga hindi mapagtiwalaan dun sa sa batch 1, wala na. Kaya, halimbawa, ngayon po, ay ang tumanggap si Day, ang next batch si Kuya Jojo. Yan. Pero may mga ID ng Hagunoy, kasi Hagunoy lang talaga. So kahit kaming taga-Kalumpit, kita mo, sorry sa mga taga-Kalumpit at mga taga-Malolos. Okay lang. Mayroong surprise si Lord. Alam niyo kung bakit? 435 billion ang budget. Mas palaki ito sa budget ni Duterte last time. Hindi rin namin alam bakit ngayon ang binaba kasi election. Tapos yun nga, nung nakarang araw ay nasa bahay kami, bisita ko si Alan Andan. Kasama ko yung ilang mga kapatid natin. Pero yung Pastor Hagunay, pinapunta ko po ron para humarap kay Congressman. Tumatakbo siyang Congressman na yun. And this week, I invited kami ni Vice Mayor sa bagong bahay niya sa Mercado. So, dialogue and face-to-face with Vice. Napakakalong po ng ating Vice. Ang liit lang talaga. Ganito. Napansin ko lang, nung kami na sa bahay, ay ilan lang kami. Pero yung mga karamihan, nasa pintuan, sa main door. At ito na, tagal naming nagdi-discuss ni Congressman. Maya-maya, ay siguro isang oras at kalahati, nagpaalam na, nagpamerienda. Ako, kami ng mga nilugawang manok, kahit paano lahat ng tao napakain. At nag-effort talaga ako. Siyempre, mahihiya ako ay yung host, di ba? Pero sa atin, nung uwihan ng ganyan, nagulat ko ako. Nagkaroon ng, tumatakbo yung nasa loob. Yung pala, namimigay na to sa labas. At garapalan ko ako. Sabi ko nga, yung mga nasa loob ka ako, yung mga kaharap at talagang forgotten na. Talagang, at ito ang problema natin. Malaki, actually, nag-report po ang CBAC sa amin. 1 billion po. Can you imagine 1 billion ang budget ng flood control, pero may flood pa rin at it going worse. Kita nyo, sobrang lala ng baha ngayon, umulan lang ng 2 oras, baha na. Nako. Pero 1 billion ang budget, kaya ito po ang hinahabol ngayon ni CBAC, Congressman Brother Eddie, tsaka ni Kuya Doming, Pastor Doming. Ilalaban po natin ito. Kaya alam na natin yung ating ilalagay. So, sa susunod na mga araw,
ay siyempre, makikita nyo kaming madalas kasama ng mga ano. Sila po ang lumalapit, hindi po kami ang lumalapit. Actually, galing po tayo sa Subic kasama si Cons Kenneth at ang kanyang secretary for 2 days. At yun, nag-enjoy naman kami doon. Ganda ho ng hotel doon na tinirahan namin yung mga transient house na iniwanan ng mga kano at yun, pinarerentahan. Pero si Cons Kenneth, kaibigan niya yung may-ari, kaya ang may-ari yata ay nagmamay-ari lang naman ng 135 transient units. So libre doon si Cons Kenneth, kaya pala nagigigil siyang dalhin kami doon. More or less, gumagastos din siya sa amin ng mga humigit kumulang siguro 50 plus o 60 plus. Kasi libre lahat, pagkain. Ang ganda doon, fully air conditioned pati sila. At lahat ay sa sasakyan ay fully loaded po talaga kami. Kaya mabuti po ang Diyos, amen? At the rest of the day, maaaring palapit na po eleksyon, pero siyempre, huwag na kayong magtataka kasi sila ho mismo ang lumalapit sa atin. At sila po talaga ang humihingi ng tulong natin. Kasi sabi niya, nagpe-pray daw po siya na Lord, tulungan niyo po ako for this time. Kasi nalaglag siya last election, ano? At nung nag-pray siya ng ganyan, sabi niya, at kayo ang binigay sa amin ni Lord. Yun. Tuwa siya dahil kami ang mga nakasama niya. Okay. So, nakarang araw ay iniisip, naglalaro sa isip namin. Actually, mayroon ng ganyang, mayroong ganyang question, faction, at division sa kaisipan ng maraming tao. Bakit sino yung masama? Siya pa yung pinagpapala na itanong niyo na mo yan? Bakit sino yung gumagawa ng masama? Yan pa yung pinagpapala. Bakit yung mga kurap na ito? Bakit pa yan magaganda bahay, magaganda sasakyan? Sila pa yung nagpapakasarap, di ba? Nakakainis. Nauubusan tayo ng dahilan. At isang araw, tanong ko din yan. Alam niyo kung bakit? May isang grupo ho ng mga mananampalataya galing po dito sa church natin. Gumawa po ng isang napakalaking kabalbalan, rebellion, at lumipat po sila sa ibang lugar doon sa Malolos. Until such time, binabalikan ho ako, binabalandran nila sa aking buka at kaisipan. Kasi meron kang mali, meron kang kasalanan, meron kang hindi ginagawa. At puro ako. Kahit ako nagtatanong na rin. So to the point na nag-i-exert ako ng effort para ipaliwanag sa kanila hanggang sa hindi ko na kaya kumbinsin sila. Di ba? Na-try nyo na ba yun? Yung bang gusto mo siyang i-explain pero parang hindi naman nila tinatanggap. Hanggang sa dumating ako doon sa punto, sige, sa langit na lang tayo magkaliwanagan. Pero ito po yung tumugon. At alam na lahat. Sabi niya, who can ascend to the temple, to the highest temple of the Lord? Sino yung pwedeng, verse 3 yata yan, ano? Sabi niya, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Di ba? Minsan, akala natin, sa totoo lang, lalo ngayon, malapit nang dumating si Lord at si Satanas na kaaway ni Lord ay galit na galit. Ang ginagawa niya, nagdadamay pa siya nang isasama niya sa kapahamakan. Tama po ba? Nagdadamay lang si Satanas na mga taong matitino. Ang tino-tino, nagulat ka na lang, bigla na lang nagkatoyo. Di ba? Ang tino-tino, nagkaroon ng problem, bigla na lang lumayo. Kaya sabihin mo, pag ikaw ay nagkaroon ng problema, huwag kang lalayo. Sabihin mo, huwag kang lalayo. Kasi mawawala ka sa kondisyon ni Lord. Kaya nakita niyo yung example ko kanina, nagsimula ng tama, sabi ni Pablo, nagsimula kayo ng tama, pero nauwi kayo sa mali. Bakit? Ay, nagkaroon ng nadamay ka eh. Pinutaktika ng demonyo sa maling pagpapasya. Sabi niya, sa banal na templo, sinong dapat pumaroon? Sabi niya, ang number 1, sinagot po niya ito, ang taong malinis ang buhay. Sabi mo, malinis ba buhay mo? Pati ang isipan, hindi sumasamba sa Diyos-Diyusan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Okay. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, ano na to progression o progressive. Sabi mga progressive. Lahat naman tayo dumudumi, lahat naman tayo nagkakaroon ng batik. Pero ang kagandahan lang ho ng mga anak ng Diyos, once and for all, may namatay para sa atin
At yung namatay na yon ay hindi po niya ipinagkait yung kanyang sarili para maging alay para sa lahat. Tama po ba? Namatay siya para sa lahat. Itinagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo makasalanan pa. Kailan namatay siya? Nung tayo makasalanan. Madali pong mamatay para sa mabait, pero sa makasalanan mahirap. At yun ang ginawa ng Panginoon. Amen? At hindi yun matatawaran. Pero ito ho ang pinakamaganda. Magandang balita. Ikaw ngayon, binago na, binigay na lahat ni Lord sa iyo, yung kanyang anak, yung kanyang dugo, ang kanyang Espiritu Santo ay nasa atin na kaya na nating mabuhay ng maayos. Pero kahit ang tao ay matino, pag dinapuan ng mga espiritu na walang kapagkalagyan, yan, ng demonyo, kasi alam na nga niya, double time na siya, di ba? Nagdadamay lang siya ng tao. Ang gagawin niya, bibigyan niya ng masamang espiritu, papasok sa atin para tayo masira. Ang una pong sinisira niya ay yung ating kaisipan. Di ba katino-tino, bigla na lang iiwanan yung asawa, sasama sa iba. Di ba, nakita mo yung tao, katino-tino, pag nag-drugs, nagwawala, naghuhubot-tubad. Di ba? Kahit namin taong matino, kahit gaano katino, pag pinasukan niya ng demonyo, nasisira ang buhay. Di ba nakita niyo yung tao pag katino-tino, tapos pag naglalasing, naghuhubad, nagmumura, lahat ay ginagawa na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Saan ang tapon? Saan ang tama? Sa isipan. Amen. Amen. Yan. Yung ikalawa, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Alam natin ngayon, wala na yung Diyos-Diyusan na sinasamba natin noon. Nasaan na ang Diyos-Diyusan? Ang Diyos-Diyusan ay natatagpuan sa taong sa pinapahalaga natin sa ating buhay. Ano yun? Kung ano yung pinakauna mong hinahawakan sa araw-araw at hindi mo mapawalan, huli mong papawalan sa gabi, yun yung Diyos-Diyusan mo. Hindi mo mapawalan. Hindi, inaalagaan mo pa to, di ba? Yun ang nagiging Diyos-Diyusan mo. Pwede mong sandalan. Sasakyan, bahay, kapirahan, at kung ano-ano pa. Pwedeng maging Diyos-Diyusan. Pwede yung girlfriend o pwede yung asawa mo. At hindi sumusumpa ng kasinungalingan sa verse 4. So, ang makakapunta lang daw at makakapabuhay na kasama ang Panginoon. Ang tawag po dito, one who wants to life of reigning life. Sino ba yung gustong buhay na nagtatagumpay? Ay sabi niya, yung mga hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Sabi mo nga, hindi nagsisinungaling. Ito po problema natin ngayon. Sino dito hindi nagsisinungaling? May kasabihan tayo, eleksyon na naman raw. Wala raw permanenteng kaibigan at wala rin permanenteng kaaway sa politiko. At, di ba? Isang pasumpa-sumpa pa tayo. Kaya, actually, patungkol po sa pagsusumpa din, kung paano niya sinumpaan sa kanyang asawang pinakasalan, bandang huli sinusumpa na eh. Alala nyo? Yung mga, ang ganda na simula, ang ganda-ganda ng mga pangako nila sa isa, magkaarbo pa yung kasalan. Later on, isinusumpa na yung asawa. At galit na galit si Lord sa mga naghihiwalay. Sabi ng Malakay, chapter 3, chapter 2. Galit si Lord sa naghihiwalay. Alam niyo ba yan? Sabihin mo sa katabi mo, now you know. Baka ayaw niyo maniwala eh. Samahan niyo nga ako sa Malakay. Actually, ang Malakay, the book, not the book of tithes, but the book of worship. Sabi niya, ayaw ni Lord na nag-worship ka, at iyon ang ginagawa natin, at yun ang musong-usong espiritu ngayon. Alam niyo yung musong espiritu? Religious spirit. Diniscuss kahapon niya ni Bishop, ano? Yung religious spirit, espiritu nga siya, hindi sa tao. Espiritu, sabi mo nga, espiritu. Ang espiritu, walang laman at buto. Pero nakakapasok sa atin. Ano yung espiritu na yun? Diba? Yung religious spirit. You know the truth, but you neglect the spirit and power of the truth. Kaya hindi nagbabago buhay mo. Ano yung religious spirit? Inahiya ka niyang magsimba, pero may tinatago ka at nagsisimula kang mag-alaga ng isang kasalanan na unconfessed. Di ba? Tumutugtog ka yan, nagkakanta ka dyan, pero may kalukuhan ka pala. Isang araw, i-expose ka ni Lord. Yan yung religious spirit. Wala nang talab sa iyo ang espiritu. Di ba? Ano pa yung diniscuss kahapon niya ni Bishop? Ano yung religious spirit? Yan. Andiyan ka sa church, pero compromise. Di ba? Oh. Nagyoyosi ka. Mutugtog ka pa naman. Gumagawa na yung mga sinungaling.
Okay, diretsuhin ko muna yung ano, sa chapter 2 ng Malakay. Okay, sa verse 13, ano, kahit padiligin ninyo ng luha ang altar niya, kahit pamanangis kayo at tumaing, hindi niya kayo kaluluguran ang mga handog ninyo sa Kanya. Itinatanong ninyo kung bakit, sa verse 14. Saksi si Yahweh na sumira kayo sa pangako ninyo sa inyong mga asawa. Sabi mo, hoy, asawa! Pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Ano ba? Yon. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya. Bagamat nangako kayo magiging tapat sa Kanya. Diretso. Yan. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya huwag ninyong pagtaksilan ng babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. And everybody said, lahat ng mga lalaki lang magsasabi, lahat ng lalaki ng tapat sa asawa, Amen! Yun. Praise God, may natitira pang tapat sa asawa. Amen? Amen! Oh, nakatutok ba? Kukunti na lang yan. Kukunti na lang kami, tapat sa asawa. Yun. At hindi sumusumpa na kasi nalingan. Diretso pa, may diretso pa yan. Na humumuhi. Nakalagay kasi dyan. Next 17. Ha? Sawang-sawa na si Yahweh sa inyong mga sinasabi. Subalit tinatanong pa ninyo bakit siya nagsasawa. Sinasabi niyo, mahal niyo si Yahweh, gumagawa ng kasamaan. Ang mga gumagawa ng kasamaan, nalulugod siya sa kanila. Tinatanong ninyo, nasaan ang Diyos ng mga tarungan? Di ba? Nagagalit si Lord sa mga tanong natin ganyan. Amen. Yan. Kaya sabi niya, kahit diligin pa ninyo ng luha, kaya may mga prayer, minsan may mga panalangin tayo na hindi tinutugon ni Lord. Kasi nga, merong nakakalusot na mga secret na kasalanan. Amen? Amen. Sino dito open yung cellphone nyo sa asawa nyo? Amen. Yung mga anak, open ba ang mga cellphone nyo sa magulang nyo? Kaya maghipuin, merong natatarantap. Sino dito dalawa ang SIM? 3 ang SIM. Kasi may secret siya, okay? Ayan. Okay, so sabi niya, hindi niya kaluluguran ang ating mga handog kahit daw diligin pa ng luha ang ating mga panalangin. Kaya sabi mo sa katabi mo, sayang lang. Biro mo, sabi nga ni Bishop, si Lord, sabi niya, ang principle ni Lord kung ano yung tanim mo, yun yung ani mo. Kaya pag nagtanim ka ng secret sin, yan, isang araw, aani ka din doon. At huwag kang magtataka kasi hindi papunta sa pagunlad pagkasira mo. Your life will go into ruins. Di ba? O di ba? Sabi ng Bible, ang naghahangad ng mga bagay na spiritual, aani ng mga bagay na patungkol din sa spiritual. Pero yung mga nagsisikap sa mga bagay na makalaman, aani din ng mga bagay na ukol sa laman. Kaya, okay, tingin mo sa akin. Tingin. Sino nakakaalam ng commercial, ng bagong commercial ng TGP? Yung the generic, sabi niya. Di ba, alala yung commercial na nagsasabi, sabi niya, hindi ako pwedeng wala akong wifi, sabi ng babae. Sabi, hindi ako pwedeng walang kuryente, sabi naman ng babae. Yung lalo naman na ikaw, hindi ako pwedeng wala akong maintenance. Ngayon, ano yung bibitawan ko kasi ang laki ng banyo, nahahati yung aking mga atensyon. At pare-parehas nilang hindi kayang bitiwan. Tama po ba? Tanong, ano ba ang kasalanan na hindi mo kayang bitiwan ngayon? Ano pang kasalanan na nagpapabigat sa'yo at hindi mo kayang? Sabi niya, nagpapadialysis ako, hindi pwedeng bawasan yung aking maintenance. Of course, totoo yun. At ang solusyon nila ay the generics pharmacy. Mababa ang mababang halaga. Yan. Okay, tingin kayo sa akin. Ang religious people po ay ang palatandaan na they know the power of God but they reject the power of God. They sing
They attend, but their lives got ruins. Kaya pag ang buhay mo hindi nagiging matinag, wala ka sa ayos, wala ka sa katinoan. Kasi hindi mo nilagyan ng taong magbabantay ang buhay mo. Dito sa church na nilagay sa atin ng Panginoon, nilagyan tayo ng mga practice. Kaya tinuturuan natin lahat, nagbabasa ng Bible. Practice sa una, sa ikalawa, ikatlo, dalawang buwan. Pag isang taon, araw-araw ka nagbabasa, hindi ka pa ba matututo? Alright? Di ba? Pag ginawa mo, magiging lifestyle na yan. At yan ang ginagawa natin sa life class. Yan, tinuturuan natin mag-aral, maging masindi ang paglago sa pag-unlad. Dahil kung hindi, matututo ka sa matutulad sa iba, na wala ka na rin paglago sa spiritual. Why? Kasi nga, hindi mo na siya priority. Natuklasan daw bakit ang mga taga-gawin dito sa bandang ibaba. Yan, sino yung mga taga-bandang ibaba? Yung San Pascual, yan, Mercado, Santo Rosario. Karamihan doon sa mga bata doon, malaki daw ang portion ng percentage ng mga kabataan doon, ay ayaw nang mag-aral o magtapos sa pag-aaral kasi bata pa lang nagkakaroon na ng chance para makahawak ng kumikita na, lalo yung mga malalapit sa punduhan. Doon pupunta ka lang sa punduhan, titingin-tingin ka lang ganyan, magkakapera ka na. Di ba? Yung mga mambabakaw, di ba yung mga... Alam niyo yung mambabakaw? Okay, yung mga hindi tagahago na hindi alam ito. Yung mambabakaw po, ay nakatambay lang po doon yan sa yung bangka na nagdadala ng kabuhayan doon sa konsignasyon, ay, di ba may mga palyo yan? Pinapalyuhan yan at iniitsa. So, minsan yung pinapalyo ay doble, so ang isa, nilalaglag sa tubig. Pag kukunin lang yun, pag tapos na, ibebenta yun, minsan 1 kilo, 2 kilo. Kaya nabubuhay sila. Kaya madali ang kabuhayan magbuhat-buhat ka na doon, tulong-tulong ka, bigyan ka na isang bangos, may kabuhayan ka na. Tama po ba ako? Kaya minsan, ayaw na nila mag-aral kasi may mga pera na. May mga kakilala ako dito sa Bugano na naging attender pa natin, yung magkapatid. Kalimutan ko na yung mga pangalan. Sino nakakakilala nun? Ako pala, kung sino nakaalala, si Eric, tsaka si yung magkapatid na yun, yung maiitim, na naging taga-hangga, pero taga San Nicolas yun Sa araw, nadawit ko sila sa malaking problema. Bakit? Kasi nga, yan yung buhay yan yung paligid, yan yung surroundings. Kaya ang environment, hindi mo kailangan tanungin kung naiiba ka. Pero, ito tandaan natin, kahit matino ka, pero si Satanas hindi titigil. Kasi gusto ka niyang idamay. Satan imputed sin into our hearts. Kung minsan yung mga habitual sin natin noon, nauulit lang. Kasi nga, nagkaroon ka ng rampant na pagtanggap uli. Di ba? Hindi ka na dati nagchochoke, pero dahil nasama ka uli sa mga dati mong barkada, may kilala kaming ganyan, nabalik siya sa dati ng bisyo. Bakit? Binalikan niya yung dati niyang company At hindi yun maganda. And Satan, later on, alam niya, ano yung purpose, ang main agenda ng Satan? John 10:10, to kill, to steal, and to destroy. Ano yung ulit? To kill, to steal, and kill, and to destroy. Tatlo. Naparito ang kaaway para magnakaw, pumatay, at magwasak. Kaya pag wasak ang buhay mo dahil sa droga, lam na. Di ba? Lam na. Hindi mo na kailangan explain. Wala ka sa Diyos, at ang gusto ng Diyos, na mapapasa Kanya, last week ang topic natin, walang hinangad si Lord, the highest goal, the highest vision of God. Walang iba kundi makasama Kanya. Yun lang Ang problema naman si Satanas, ilalayo ka niya sa Diyos at ayaw kanyang malapit sa Diyos. Habang nakaupo ka dyan, minuukil-kil siyang kaisipan, yung nilabhan mo baka maulan, di ba? Habang nakaupo ka dyan, namroblema ka sa bahay. Habang nakaupo tayo dito kasi ayaw niya na makapag-focus ka, makapag-concentrate ka para sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay lang sa'yo ng pinakamagandang bukas. Tatulad na sinabi niya sa Jeremiah 29:11. So si Yahweh, bibigyan ka ng pagpapala lang naman. Sabi mo, bless ka naman. Sabi niya, verse 5, bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapala at kaligtasan. Alam nyo, sobrang importante ng pagpapala. Alam mo yung ibig sabihin ng pagpapala? The word bless. Ang tao po ay blessed na. Say it again, blessed. Actually, pag binabasa mo siya ng mabagal, blessed. Di ba? Bless. Past tense. Pag sinabing bless,
Sa Tagalog, at pinagpala ng Diyos ang tao. Yan yung translation ng Genesis chapter 1, 26, 27, 28. Sabi niya, and God bless them. Sabi niya, nung nilikha niya ang tao, pinagpala ng tao. Tapos, period. So, bless ka na. Ang tanong, bakit mahirap ka? Bakit mahirap ang tao? Bakit ang hirap-hirap makakuha ng pabor? Bakit ako may sakit? Bakit ako may Di ba? Ako nagkakasakit din. Pero gumagaling. Amen? And recently, ay pwede akong mamatay nung time na yon. Kasi bagsak hemoglobin ko. At kung hindi ito naagapan, hinihingal na ako eh. Actually, nung Sunday na yon, padapa na ako dito eh. Nung nakita ng mga tao. Exactly yan ang sinasabi ng doktor. At nung huling check-up ko, sabi ng doktor, talaga bang wala kayong lahing mong cancer? At kinabahan po si Pastor. Yun, kaya ako kinakabahan kasi lahat ng mga namatay dito, nakasama natin, ganun ang mga nangyari, dumumi ng dugo. At kaya hindi siya maniwala. Sabi niya, endoscopy ka, magpa-check up ka uli. Di ba? Pero alam niyo po, pag wala kang purpose, tapos na. Sabi ko, uwi na. Hindi. Sabi ni Lord, may purpose ka pa. Hindi ka pa tapos. Buti na lang, sabi ni Lord. Si Lord pala, parang teacher. Sabi ng teacher, finish or not finish, pass your paper. Buti na lang si Kuya Jim nakiusap. Stage 3, nakiusap. Iyak si Kuya Jim eh. Iyak si Ate Jo, iyak si Jam. O, ayaw pa ni Lord. Kaya magpakapay. Hindi dahil mabait ka, Kuya Jim. Dahil mabait si Lord. Yun ang totoo nun. Humingi lang tayo ng mercy. Humingi lang tayo ng biyaya. Di ba? Para, sabi ng Bible, para walang makapagmalaki. Di naman. Yan yung mercy, yan yung favor. Pag sinabi, mabait kasi ako, kaya ako pinagpala. Hindi gano'n si Lord. Ang gusto ni Lord, hindi niya hinihingi yung pagiging mabait mo. Ang hinahanap ni Lord yung masunurin. Ay, sino dito masunurin? Sino yung mabait? Actually, pag tinatranslate natin yan, pag ikaw ay masunurin, mabait ka na din. Ay, isa lang nag-amen. Isa lang nakakakuha. Pag mabait ka, at masunurin ka, ano ba, pag masunurin ka, mabait ka na rin. Di ba? Itong anak ko, napaka-masunurin. Bait-bait mo talaga, di ba? Maghanap ka mabuti. Yun, sunod niya. Ang bait, di ba? Everybody said? Amen. Okay, matatapos na tayo. Sino nga uli yung religious na tao? Ginagawa tayo ng demonyo na religious, nilalagyan niya tayo ng kasalanan style ng mga religious. Ang mga religious people, alam yung katotohanan pero ayaw sundin yung katotohanan. Yan po ang religious. Sino uli ang religious? Alam. They have a religion. Kaya nga kahapon, ganda nung ang linaw ng paliwanag ni Bishop Oriel. What is the status of the life of the people outside the church? Una. Ano yung una? Mami, nandyan? Nandyan ba yan? Yung mga umaten. Wala silang relasyon. Meron silang religion, pero walang relasyon. Pagdating sa langit, walang religion. Relasyon mo kay Jesus ang tatanungin. Who are you? Pag religious ang tanong, anong ginawa mo? Pero pag ang tanong ay relationship, who are you? Siyempre may sasagot ka. Kilala ko si Jesus. Kilala ko si Pablo. Sabi ni Jesus, ikaw, sino ka? Pero ang tapang natin sabihin, tinanggap ko si Jesus as my Lord and my Savior. I follow. Di ba? Ang tapang ni Pablo nung sinasabi niya yun. I follow. Kaya ang sumusunod, yun lang ng mga anak. Hindi lahat ang tumatawag na mga tao na tumatawag Panginoon ang siyang maliligtas. Sino? Yung gumagawa at sumusunod. Sino lang? Sino yung gumagawa at sumusunod? Sino? Sino nga yun? Sino dito ang gumagawa at sumusunod? Ayan lang yung gawain sa bahay nyo, ayaw pang umaten. Tapos sasabihin mo ngayon, gusto mong pumunta ng langit, ang gawain katabi mo lang. Pero gusto mong pumunta ng langit. Layo ng langit, di ba? Hypocrites ang tawag doon. Di ba? And now you know
kung gaano katigas ng puso niya. At pagmamatigas yung Panginoon yung puso ng mga tao na hindi gumagawa ng kalooban ng Panginoon. At yun ang totoo. Sana magalit na kayo sa akin ngayon, huwag kayo magalit sa akin sa huli. Kasi yun yung katotohanan. At yung nagsasabi ng totoo, kaysa binobola-bola ka lang, hypocrites yun. Ano tawag doon? Oh, plastic yun. Ay, mahal na mahal kita. Di ba? Yung pag namatay ni nanay niya, tatay, mahal na mahal po kita, tatay, hindi mo lang alam. Punto, nung ikay nabubuhay, hindi mo maabutan ng ng 1 kilong bigas. Pamasahe, halos mamatay-matay. Tapos sasabihin mo, mahal na mahal. Sino nagmamahal sa Panginoon? Amen. Ang nagmamahal sa Panginoon, nagsasakripisyo sa Panginoon. Amen. Kaya nga, ang mga nagmamahal na walang kasamang sakripisyo, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang nagmamahal, nagsasakripisyo. O kaya, si Pastor nandito, nagsakripisyo. Yung minamahal ko nandito. Eh bakit nagasaan si Pastor? Malayo. Di ba? Ang layo ng Palawan para pumunta pa ng Bulacan. Pero yun yung nagmamahal eh. Di ba? Pag mahal mo yung tao, pinupuntahan. Sino yung mahal ng Panginoon? Puntahan siya sa templo niya at awitan. And everybody said. Kaya yung mga nasa bahay lang ang gawain tapos hindi ka makapunta, hanap kayo ng salita para sa Panginoon. Amen? Sana wag na umabot sa panahon na nagkalyo na puso natin. O si Hilda, nung taga-Nubaliches po yan. Hilda, wala pong absent yan. Kahit may mga gawain din, kahapon nandoon din yan. Taga-Nubaliches yan. So, diba? Sino ba may mga taga-Batangas pa kahapon doon sa akatuwa. Kasi mahal ang Panginoon. Pag mahal mo ang isang tao, walang malayo, walang malapit. Walang mahirap, walang madali. Lahat madali. Pag nagmamahal, sa taong nagmamahal. Sino yung nang hinayang doon sa pabangong binuhos ni Mary Magdalene? Sino nang hinayang? Yung mga religious. Di ba? Ano sabi nyo? Sayang naman. Kasi yung pabango, ang halaga, 1 taong pagtatrabahoan. Estimated lang ha. Magkano ang sweldo ng isang normal na magagawa sa isang taon? Buwanan. Kunyari, sweldo na lang ni Ate Jo. Ang sweldo ni Ate Jo, munisipyo rating, 1,000 na lang Ate Jo. Meron? 1,000 a day. So, ibig sabihin, meron siyang sweldo ng 30,000 a month. Times 12. Magkano yun? 360. Galing ni Kuya Alan. 360 ang halaga ng pabango. Hindi naman ang pabango. Ang mahal, binasag sa paanan ni Jesus at binuhos. Sabi ng mga religious, sayang. Sana binenta na lang, pinabigay sa mga street children, o kaya binabigay doon sa mga orphanage. Ang religious nanghihinayang. Pero sa katulad ni Maria, na binago ng Panginoon, ilang demonyo po pinalaya sa kanya? 7 masasamang demonyo. Kasama na doon yung pagiging malaswa. Lumabas kay Maria Magdalena. Kaya sabi niya, wala pa yan. Sa pagmamahal, sa ngalan ng pagmamahal, at pag-ibig ko sa iyong Panginoon. Amen? At nung inaawat siya ni Judas, nag-react yung mga, yung mga alagad mismo, sayang, dapat ganito na lang. Pero yung mga nagmamahal, walang sayang sa mga nagmamahal. Why? Naalala niyo yung topic natin, naging topic natin yan. Sabi niya, nothing lose, nothing, ano tawag doon? In vain. For those who are in love with God. Lahat ng bagay na ginawa mo sa ngalan ng pag-ibig, kailanman ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa ngalan ng pag-ibig, lahat ng ginagawa mo, may kabuluhan. And everybody said. And everybody said. Di ba? Di ba? Naintindihan mo na, bakit ako'y mahal ni Lord? O kasi, alam niyo ba kung bakit ako mahal ni Lord? Naglagay siya sa puso ko ng napakagandang pangako. Yung kanyang banal na dugo, kasi nandito sa aking dugo. Kaya pag nakikita niya tayong nagkakasala, nalulungkot siya. At yun ang plano niya, na walang isa man sa atin na mapahamak. Isang araw, lahat tayo magkakaroon ng buhay na walang niyan.
to those who believe. Okay, dito na tayo magtatapos. Okay, parang ganito lang ang pag-ibig ng Panginoon. Gusto niyang maramdaman ng lahat, pero hindi lahat believe. Alam niyo kung bakit? Parang ganyan yung ayuda, di ba? Yung ayuda. Ang alam ko, natapos na yung ayuda. Kailan natapos yung ayuda? Nung katapos ng pandemic, tapos ng ayuda eh. Pero gulat ako, parang may bulong-bulungan na ganyan. Doon nagsimula yan sa kalumpit. Ano kaya, okay? Pero nakakatapos na yung ayuda eh. Meron pang ayuda dito sa kalumpit. Malakas ka talaga, ako. Kuya Angke, iba ka. Tapos, nagulat na lang ako, may pumuputok pa mga ayudang ganyan. Sabi, 5'2", 5'6", sabi nga. Eh, nung nagbubulong-bulungan na lang, kasi nagbubulong-bulungan na narinig ko, mahina ako sa ganyan eh. Si Ate Amy, sinisisi ako. Hindi mo narinig, usap-usapan dyan sa mga pastor. Kasi hindi nga nila ako sinasama. 2 pastor lang yun. And then later on, kumanta sila ngayon nasa subig. Pag 3 wave na pala sila. Alam niyo kung bakit? Ang totoo kasi, walang maniwala. Sabi nila 5'2" ay taas daw ng tubig, yung level ng tubig. Sabi ko talaga, kaya napakagaling yung gumawa. Ay, pangalawang batch na po sila. Pastor Clark, si Pastor Sheep. Pambira. May 5'2" bala na tubig, ano? Okay. Welcome natin yung mga taga-Buga, ay mga taga-Santa Elena. Pasok po. Pasok po kayo. Si Errol, taga-Santa Elena na rin. Okay, nahuli si Errol. Okay. Welcome. Mamaya mag-usap po tayo. So, parang ang biyaya nandiyan lang, pero hindi tayo nagkakaroon kasi hindi nga natin alam. Hindi mo nga alam eh. Pero, ganyan yung pag-ibig ng Panginoon. Nandyan lang. Mahal tayo ng Diyos. Pero pag hindi mo siya alam, walang effect sa'yo. Nagkakaroon lang ng effect sa'yo pag naranasan mo na ang Diyos. Katulad ko, katulad nga, sabi nga ni Bishop kahapon, religious, bakit? Pag araw ng Miyerkules, Baclaran. Baclaran ba? Tapos pag Biyernes, Quiapo. Kasama siya ng lola niya, tanay niya, papunta sa Quiapo sa Baclaran. Pero pagdating na Sabado, Sabog, Banga. Presidente ba naman ng Tao Gamap eh? Tapos, yung presidente ba naman ng Sputnik, tsaka ng, ano yung Student League of the Philippines, mga aktivista. Siya ang presidente. Siya kasi muno ng mga pagsabog sa PUP. Pero isang araw, minahansan ng Panginoon at nalaman niya. Sabi niya, bakit pala ako nila? Pero sabi niya, religious ako. May religion ako eh. Tumasamba ako, pero bagang ako pagka tapos namin magsimba. Ganyan yung mga tinatawag na religion. Amen? At ngayon yun yung gustong maalis nila sa atin. Matanggal sa atin ang pagiging religiosity. Yung bang form of religion, pero nothing less, nothing power. Walang kapangyarihan na nangyayari sa atin. Walang changes na nangyayari sa atin. Kasi nga, you neglect the most important, the power of the Holy Ghost, the touch of Jesus. Nawala sa atin yan. Kaya parang normal na lang sa atin na pasira ang buhay natin. Kasi nga, pa-secret-secret. Yung ginagawa mong kasalanan, nagpo-porno ka pala, ma-attend ka pala sa church. Pero isang araw, aani ka rin yan. Kaya nagtatanim ng tungkol sa mga espiritual, aani para sa espiritual. Yung nag-iipon ng galit sa mga isang araw, magtatanim, ay magbubunga lahat dyan, at itataboy ka mula sa langit. Naniniwala po ba kayo? Subalit sa sabi niya, bibigyan siya ni Yahweh sa verse 5 na tayo ng pagpapalat kaligtasan. Kaya ang pagpapalat kaligtasan para sa mga naghahanap sa Diyos. Ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Buksan niyo mabuti ang mga tarangkahan sa verse 7. Buksan ninyo pati mga lumang pintuan at ang dakilang hari papasok at daraan. Verse 8, sino ba itong dakilang hari? Si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh makatagumpay sa labanan. Okay, may mga turo ngayon sa YouTube na naglumalabas. Si Yahweh daw ay God of Darkness. Okay? Siguro kung na-encounter nyo yan. Actually, pag pinag-aralan po natin yung Marcionism na tinatawag, gusto nilang palabasin, in-expose siya kahapon sa amin ni Bishop Oriel. Ang gusto ng Marcionism, na si Yahweh ay God of Darkness at si El Elyon ang God ng New Testament ay si Jesus na siyang El Elyon. Pero ang totoo niyan, nagko-quote na sila, ang belief nila, hindi sila naniniwala
na ang buong Biblia ay salita ng Diyos. Nakikinig pa kayo? Ang paniwala nila, you can quote, makakakuha ka lang ng isang mga sipi, yun na. Kasi nga, gusto nilang palabasin, yung mga ayaw sa kanilang kasalanan, tatanggihan nila, para bang i-skip mo yung mga hindi paro sa'yo. Kasi yan ang ginagawa ng God of this world, to blind the eyes of the righteous. 2 Corinthians 4:4. Ang trabaho ng prinsipe ng sanlibutan ito, bulagin tayo. Bulagin tayo. Pero ngayon, inaanmas na natin. So, sa bandang huli, lalabas pala talaga, ang totoo pala nilang kan, ang author pala nito, nung Marcionism nito, yung tinatawag na the promotion of the Godhead, ay yung tinatawag na Marcionism and LGBT. Naku, tanggal na ho yung pagdating ho dito, tanggal na ho ang righteousness. Kaya kahapon, buti na lang, diniscuss sa atin ni Bishop Yam. So, ngayon, ilang beses ba binanggit yung buksan ang mga pintuan? Nakita nyo? Sa verse 7, sa verse 8, at sa verse 9. Pakilagay. Doon pa rin, doon tayo sa talata, chapter. Kanina yung binasa natin. Psalms 24, verse 5, yan, 7, 8, and 9. Yan. Buksan yung mabuti. Ibig sabihin, be careful to open. Ang tarangkaan, buksan pati mga lumang pintuan. Tingin kayo sa akin, ano kaya ibig sabihin ng lumang pintuan? Ano ba yung mga tarangkahan? Na nahihirapan tayong pasukin. At lumang tarangkahan. Luma talaga. Ano binubuksan? Yung nakasara. Tama po? Ano binubuksan? Yung mga nakasara. May binuksan ba na bukas na? Isasara yun. Ano bubuksan? Yung mga nakasara. Alin kaya ang nakasarang parte sa buhay ng tao? At dapat buksan? Isipan! Yung isipan po natin, tama po ba? Okay, lahat ng kamay, sabay-sabay nating lagay sa ating kaisipan. 1, 2, 3, go. Yan, bukas. Pag dito, mata. Dito, utak, isip. Yan. Okay, gesture ha. Pag sinabing gesture, action lang siya. Pero alam mo, na alam natin, na ang mundo, lahat tayo, nabulag, nasa libutan. Di ba? Nabulag ni Satanas. Di ba? Alin ang pinaniniwalaan ng mga taga-sanlibutan? Yung mga sabi-sabi, yung mga salita, yung mga kwento, na mga pabula, pero wala sa Biblia. Sample, Pastor. Bawal tumawid pag tumawid, ay bawal umalis pag tumawid ang pusang itim. Tama? Tanong, nasa Bible? Ba't pinaniniwalaan ng tao, hindi pa sa Bible? Ignorance. Yun yung nandito sa isip natin. Wala tayong kamalayan, kaya nga, nung dinidescribe ni Bishop yung kahapon, yan yung nasa sanlibutan. Ignorance of the Bible. Hindi alam yung panuntunan ng Diyos. Ang problema, yung nasa sa loob na mismo ng church, ignorance din. Bakit? Hindi nagbabasa ng Biblia. Ayaw umaten ng simbahay. Dinala na nga doon sa bahay nila, ayaw pa umaten. Ayaw mag-devotion, turuan mo mag-devotion, ayaw mag-devotion. 10 taon na tinuturo ang devotion, ayaw pa rin niya mag-devotion. Kaya yung buhay niya, hindi tumino-tino. Ilagay mo siya sa prayer, ayaw, umaalis. Nag-lead the group. Ang basic na buhay natin sa prayer lang. Kaya pag sira prayer life mo, sira na lahat ng buhay mo. Doon nakukuha lahat. Primarily, nasa prayer lahat. Lahat binigay na ni Lord sa langit. Kukuhanin mo na lang through prayer. Amen? Amen. Ano ang pangako nila sa prayer? Ano man ang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay pagkakalo. May hiningi ka na ba? Sabi ni James, you ask not because you have not. You have not because you ask not. Wala ka kasi hindi ka nang hihingi. Ano ka nang hihingi? Hindi ka nga umaaten eh. Isang picture lang nakita ko sa mga nagpipriyata doon sa iba. Lalo yung mga bata. Nagkatamaran na, nagagalit na si Kyle sa akin. Wala na po apasok sa... sabi ko anak, pag hindi pa si Kristo talaga naghari sa puso ng tao, matigas puso.
ayaw magbago. Sino gusto? Mas gusto nila yung laro. Mas gusto nila yung niloloko sila. Pero sana yung tao sa church, sana yung mga anak ng Diyos, hindi mahirap pasunurin kasi bukas ang isip. Amen. Kaya pag sarado isip mo, hindi makapasok yung kaisipan ng galing sa Diyos. Amen? Amen. Wag daw, ano tawag doon? Wag daw maglabas ng pera pag gabi. Mas pinaniniwalaan nila yun, kaya ayaw nilang tumanggap ng bayad pag gabi. Ano na sabi ng salita ng Diyos? Bawal magwalis ba? Ang salita ng Diyos dapat primarily maging makatarungan, sabi ng salita ng Diyos. Hindi yung pamahiin. Marami tayong kalokohan na narinig sa mga dayuhan, pero hindi natin nasusunod ang salita ng Diyos. Buksan ninyo mabuti ang tarangkahan. Nakapadlock na eh. Buksan ninyo pati mga lumang pintuan. Natatagal na. Kaya hindi makapasok ang hari at daraan. Sino yung hari? Si Jesus. Yan. At gusto ko maintindihan ng lahat ng katanungan, lahat ng kahilingan, lahat ng mga bagay na tinatanong mo noon, bakit ngayon? Kay Jesus lamang ang tugon. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Last. Dami nang nangako nito. Magandang buhay. Si Alan ang ganda ng kanyang, yung kanyang kasabihan ng tawag doon. Ano? Ang magandang buhay. Yan. Tapos, di ba, kay Duterte, ano yung kasabihan kay Duterte? Don't kill. Huwag mo subukan. Don't destroy my youth, di ba? Don't destroy my country, or else I will destroy you. Yan ang sasabi ni Duterte. Ang dami ng mga slogan na lumabas. Sabi naman isa, kami naman, at nung sila naman, wala namang nangyari. Di ba? Pero alam niyo kung bakit? Kahit sino pang mahuhusay, magagaling, at sabihin na natin, godly pa, wala sa kanila ang tugon. Na kanino? Sa tingin nyo, kanino? Na kanino? O di ba? Kaya dapat, kay Lord tayo, dito na nanahimik tayo. Bakit sa atin binuhos yung biyaya? Nanahimik tayo. Saan ibibigay? Sa nagsusugal o sa mga nagdadasal? Maniwala ko kayo sa akin. Hindi ko sila kilala. Sila lumapit sa atin. Amen? 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 Pero yung mga walang Panginoon sa puso, sila yung nagkukumahog, sila yung nagmamadali, ganito, ganyan. Di ba? Pero tao, sadyang kurap. Kurap talaga. Ang puso ng tao, kurap. Kaya hindi maalis ang puso ng tayong korupsyon. Pero nung tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, nilagyan tayo ng bagong puso, sabi ng Biblia. Kaya yung dating kurap, diba? Kaya pag nalagay yung kanayan, tapos naging kurap, kukurapin lang yan. Oo. Kaya pag ang tao may takot na sa puso, may takot na sa Diyos, matatakot na yan gumawa ng mga korupsyon. Sino dito takot sa kanya ang Diyos o takot ka sa Diyos? May kilala kasi akong pastor, takot sa kanya ang Diyos. Hindi totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Sa malamang, noong una, hindi ko kaya explain. Pero nung bandang huli, ayan, hindi ko kailangan explain. Eto na, magsasalita ng buhay niya. Bakit? Hindi ako nag-judge, si Lord. Ang nagtanim ng bagay para sa kanyang sarili, mamamatay. Ngunit ang nagtatanim ng buhay sa Panginoon, siyang magkakaroon dito. Di ba? Ang naghahangad ng kanyang buhay para sa kanyang sarili. Kaya pag may ayuda, akin to. Akin yan. Lahat ng puro kanya. Mamantakin mo, ilang taon na ho kami doon, walang nakakarating na ayuda sa aming bahay namin. Di ba? Nalaman ko lang, ang gate lang pa. Nasa gate lang. Kasi nga, ganyan ho ang tao. Ganyan ang tao. Pero pag maliban na ang tao ay hipuin ng Diyos ang kanyang puso at simulang baguhin, matatakot yan sa pagsisinungaling, matatakot yan sa paggawa ng kasamaan, magdadrugs, o kaya manloko ng kapwa. Kasi takot siya na usigin siya ng salita ng Panginoon at mapariwara ang kanyang buhay dahil may Diyos na buhay. Amen? Amen. Dito sa church natin,
hindi isa, dalawa o tatlo, kundi napakarami ng mga tao, kabataan, na napariwara dahil tinigasan nila ang kanilang puso. Ayan ang napala nila. Nawala na sila sa Panginoon. Ang iba'y mga namatay na. Guess nyo po? Hello? Oh, meron kami kasama dito. Tumutugtog pa ng baho. At isang araw, ayun. Tumutugtog pero umiinom. Nalaman ko umiinom. Buti na lang naalis na. Pero nung tumutugtog doon sa iba, umiinom pa rin. Tumuchoke pa rin at nakikipag-inuman. Buhay mo, ginagamit mo sa Panginoon, niloloko mo sarili mo ang Panginoon. Hello? Di ba? Sino dito, hanggang ngayon, hindi mo matiis na hindi ka gumawa ng bisyo? Sino tinatamnan mo? Pero matin ka. Sino tinatamnan mo? Sarili mo, di ba? Na-choke ka o kaya nagyoyosi ka. Ano ang mabuting dudulot ng yosi? Hindi ka naman agad-agad mamatay. Ano bang gagawin ng usok sa'yo? Pupunuin lang naman, sisirain yung baga mo. Taas ang araw, ipanghihingi ka ng mga kamag-anak mo dyan sa kalye, pati sa barangay, hanggang sa makarating kay gobernador. Pero ang katotoong may kasalanan, sino? At imposibleng mabubuhay. Bakit? Yan, kalilibig lang ng tatay ni Job. Imposible. Stroke pero nauwi sa emphysema. 2 months sa ospital, naka-ICU. Magkano bill? 1.5 million. Lahat napunta na namin, hiningian. Hanggang ngayon, nahilibing namin utang pa. Siguin mo yung katabi mo, yung mga nagyoyoso dyan, magbago na. Dadamay niyo pa kami Hindi naman kayo makataste, mag-aambag din kami. Di ba? Pero sa totoo lang, pwede ka na mag-isip ngayon. At sa totoo lang, nag-yosi din ako nung araw. Pero I was decided. Inani ko kaagad Bakit? Kaya ako may hika. May hika ako. Kasi dahil sa yosi. Epekto. Minom din po ako. Kaya ang dami kong sakit. Kaya yung mga sakit-sakit sa atay, mga sakit-sakit sa mga... Hindi mo agad-agad makukuha. Pero isang araw, sinisigurado ko sa'yo, nagtanim ka ng hindi maganda sa katawan mo. Kaya ka nagkaganyan. At aani ka dahil hindi ka nag-ingat. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya, sabi niya, buksan ang mga pintuan. Ano pa? Buksan ang mga tarangkahan. Ang tigas kasi ng puso natin at isip, di ba? Ang puso ng tao matigas, sadyang matigas. Ang ikalawa yun, lamang magbubukas ng pintuan ng puso. May mga tao na nagsasabi, okay na ako pero religious. Nagsisimba na ako araw-araw o sa araw ng linggo. Pero kita mo, bangag naman. Nangyayari sa church natin yan. Yung mga umatin noon, may mga umatin dito, ang daming asawa. Diyos ko. At hindi lang asawa. Walang nakakaalam Walang nakakaalam. Siguro yun ang pinakamasamang nangyari sa church natin. At hindi agad-agad nahuli, hindi agad-agad na-expose. Pero it's getting worse. Amen. Oo, kaya kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin yun. Sino dito tumalikod na sa lumang buhay? Di ba? Kaya ka nga nag-asawa, para isa lang asawa mo, hindi ka na mangangasawa ng marami pa. Pakilala sa iba, binata, dalaga. Kaya pag nagpaganda ka ngayon, may asawa ka, nagpaganda ka sa asawa mo. Hindi ka nagpapaganda sa lahat ng lalaki. Amen. Ganyan sa labas Ganun. Naalala ko pa tuloy yung kalintuhan ng mga taong kung yun taga-taong isla. Nabalitaan nila si kumpare, kinatsusaba si kumare. Kasi yung kumpare nila, wala. Pag lumalabas pala, sinasalihan ni kumpare. Kasi hindi pa pag lumalabas ay mangingisda. True to life story yan. Nag-iiyak doon sa harap ko. Hanggang nakarating kami, bakit? Nahuli niya si kumare, ay yung asawa niya, pati yung kumpare. Lumabas dyan sa, anong pangalan ng hotel dito na biglang liko? ABC. Doon lumabas, sabi niya, pastor, napakasakit. Kumpare ko pa. Ay, halos magpakamatay. Kung wala kung ano na nangyari. Pinsan ni Ate Mirna yun. Kilala siguro ni Hitler. Kamag-anak siguro niya. Ayan, so... Kaya,
Ang hirap, kasi nga, nilagyan tayo ng kasalanan ni Satanas. Pero ang sabi ng Biblia ngayon, sabi mo nga, buksan. Nagbukas na ba tayo ng isipan? Ganun na nga nangyari sa buhay ng pamilya mo, ganun ka pa rin. Ganun na nangyari sa tatay at nanay mo, nagkahiwalay na nga Ganun pa rin ba? O di ba? O usong-uso dito sa Hagor, batang-bata mag-aasawa. 13 years old. O hindi ko nilalahat. May iba, 14 yan. Bandang 14, 15. Ka namang nag-aasawa. Bagya pa lang lumalaki ka, ako yung nag-aasawa na. Hindi lang naman pati sa Kalumpit, pero yung mga kasama natin doon sa likuran ng Kalumpit. Ako, ang daming ganyan. O, nasaan na ho sila ngayon? Nakadalawang asawa na yata, yung huling balita ko, nakatatlo na. Hindi ko sasabihin pangalan, pero pag pinilit nyo ako. Ang dinasabi ko katotohanan, bakit? Devil imputed sin in our heart. Nakapasok siya. Mapasok sa church, umaattend sa church, umaattend din na isang taon, 2 taon. Pero walang effect ang buhay nila kasi nga, hindi talaga nabago. Pero ano ang purpose? Bakit tayo nagbubukas ng kaisipan? Para na sa ganon, mabago tayo, na sa ganon, iwasan na natin yung ginagawa nila, then magkaroon tayo ng bagong buhay na galing sa Panginoon. Kaya magkukumahog ka na pag may gawa, ay may simbahin doon sa amin, kailan maka-attend ako? Kasi kailangan mo ng salita ng Diyos. Sabi niya, ang kasalanan doon parang kanser na hindi ka makakapalag. Yun. Hindi ka na makakapalag. Hindi ka makakaalis. Hindi ka, kahit magkukumahog ka. Bakit? Mayroon ka kasing tinanim na kasalanan sa puso mo. Yun yan tinatawag na serpent seed yan. Tumubo at lumalago din. Baka mas lumaki pa ito sa faith mo. Nais ko pong ipapray kayo lahat na tayong lahat ay magkaroon ng ganyang conviction ng kasalanan ay iiwan na katulad ng ginawa ni David. Amen? Si David din katulad din natin makasalanan. At nagkaroon po siya ng tinatawag na pag-ani nito. Magaling na hari ang haring David. Mahusay, pinakamahusay, pinakamagandang pamamalakad sa panahon ni David. Why David? David, a man after God's own heart, destroyed because of sin. One day, yung kasalanan tinago niya, akala niya wala nakakaalam. Kasi habang namamasyal sa kanyang palasyo, nakakita siya ng babaeng naliligo, hubot-hubad. At nagkaroon siya ng pagnanasa, kaya huwag ho kayo titingin sa babaeng nakahubad. Magkakaroon kayo ng pagnanasa. Amen? Uy! Yung mga cellphone nyo, unatin. Amen? May kilala ko, matanda na. Talagang laman ng cellphone, may puro porno. Nagkaroon ng pagnanasa si David. At isang araw nagbunga yung kanyang pagnanasa. Alam niyo, para lang makasiping niya yung babae na yun, dinala niya sa gyera yung asawa at napatay. Kaya siya yung author ng pagkapatay ni Urias, yung asawa. And later on, walang nakakaalam, pero nagbuntis. After 9 months, nagbuntis. Sabi mo nga, ang kasalanan ay nagbubuntis. It was conceived. Saan ang nagbubuntis? Yung bata nagbubuntis, nagkukonceive. Pero pag nagsisi ka ba na nagbuntis kang ganyan, nagsisisi na po ako, yung bang buntis ay iimpis? Parang hindi. Isang araw, magiging bata. At akala niya okay na dahil wala namang nakakaalam. Pero bigla na lang may dumating sa palasyo. Isang tao ng Diyos, ang ngalan ay si Nathan. Sabi ng prophet Nathan, mahal na hari, ikinalulugod po na pinasasabi ng Panginoon, naging mahusay, naging mabait, gusto ko kayo, sabi ng Panginoon. Kaya lang, may isang tao na nasasakop sa inyong kaharian, meron po siyang bisita isang araw, sa halip na kuhanin yung alaga niya para patayin, ang ginawa niya, kumuha siya nung alaga ng ibang kapitbahay na nag-iisang tupa, minahal. Yun, sabi niya, kinuha niya. At nagalit siya, si Haring David, patayin! Sino yung tao na yan? Patayin niya! Nagalit talaga siya. Siguro nagagalaiti siya. At biglang, habang siya ay nasa silakbo ng kanyang, sabi niya, kayo po ang tao yun. Kung kayo po si Haring David, ano po gagawin natin? Ang ganda ng Haring David.
pusong malambot. Kaya tinawag siyang a man after God's own heart. May tao, may puso na katulad ng Diyos. Bakit? Nung itinuro na kayo po ang tao nito, ang sagot lang naman niya, patawarin ako ng Diyos. Siguro kung ako yun, practical lang ako. Kung ako itinuro na ganyan, ako, nang babae ka, nagnakaw ka, sasabihin ko lang, bakit siya? Bakit siya, di ba? Pwede siyang magturo eh. Pero si David, hindi niya ginawa yun. Pag nasusukol ka na, umamin ka na. Sabi mo nga sa katabi, pag nasusukol ka na, umamin ka. Alam niyo kung bakit? Ang kasalanan, pag bumibigat, habang tumatagal bumibigat, nahihirapan ka lang. Pero pag umamin ka, tapos na. Isang pag-amin lang ang sikreto dyan. At ang ginawa ni Haring David, pusong nagpakumbaba, sabi niya, patawarin daw ako ng Panginoon. Huwag nawang ipataw sa aking kaharian ang kasalanan ito. Pero alam niyo po, mabait talaga ang Diyos. Sabi mo, mabait si Lord. Mabait ba si Lord? Mabait ba si Lord? Pinatawad siya ni Lord. Tingin kayo sa akin, pinatawad siya ni Lord? Opo, amen. Dahil humihingi ng tawad, pinatatawad. Ano ngayon ang resulta? Pero hindi dahil pinatawad siya, wala nang konsekwensya. Ano nangyari? After 9 months, nang lumabas ang bata, hindi umimpis. Amen? Kaya kahit magsisi ka, hindi impis. Iba tinatago, ipapalaglag para umimpis. Kasi takot sa nanay, sa tatay, sa magulang. Pero hindi umimpis. Lumabas ang bata, at nung ito ay nailabas na, sakto isang araw nagkasakit ang bata. At nung nagkasakit ang bata, nag-fasting si David. Nag-ayuno siya, nagdamit siya ng sako, naglagay siya ng abot sa asin. Sign na siya ay talagang taimtim na nanalangin sa Panginoon. Pero isang araw, isang gabi, hindi gumaling ang bata. Bagkus namatay. Ano sabi ng Romans chapter 6 verse 23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ulit. Ang kabayaran. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ano ginagawa ng kasalanan? Ano uli ang ginagawa ng kasalanan? Unti-unti niya tayong pinapatay. Unti-unti niya tayong nilalayo sa plano ng Diyos. Unti-unti niya tayong tinatangay sa pagmamahal ng Diyos. Hanggang sa mapunta ka sa kaaway, sa kamay ng kaaway. At doon sa dagat-dagatang apoy. Dinadamay ka nga. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Para siyang cancer. Kaya anong dapat gawin ng mga Kristiyano para makarating sa buron ng Panginoon? Iwaksi ang lahat ng kasalanan at lahat ng mga kalikuan. Tumingin tayo sa pangako ng Panginoon. Amen? Sabi mo nga, iwaksi. Diba, iwaksi. Ano yung pagwawaksi? Diba, talagang may effort siya. Diba, pinipigil ka, iwinawaksi mo. Pinipigil ka, winawaksi mo. Kasi gusto mong makarating doon sa pangako. Kung gusto mong makuha yung pangako ng Panginoon. Doon, to the temple, to the high hill of God. Sabi niya sa huli, waksi ang kasalanan. Sabi niya, balikan na natin yung verse 4. Sabi niya, sino lang makakapasok sa mountain of the Lord? Number 1, ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan. Sabi mo nga, ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan. Pangalawa, hindi sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ang pangatlo, hindi sumusumpa ng kasinungalingan. May natutunan po ba tayo? Now I know. Nakarang araw, bumigay na naman yung sasakyan ko. Galing kaming SM natin. Pagdating ko sa Plaridel, ayaw manda, nasa harap kami ng Meralco. Sabi ko, bago yung baterya ko And then, pinabayaan ko siya ng konti, pinalamig. Gagawa ng tubig yung terminal. And then, umandar. Pero kita ko doon sa ignition na dating hindi ko nakikita, may problema na pala yung battery. And then, may problema na rin yung terminal. So, hinintay ko ng konti, may redundo Tinahimigan ko, umandar. Pero nakikita ko yung ignition, pababa, pabagsak yung kuryente. Sabi ko, hindi nagcha-charge. Hindi na nagcha-charge. Sabi ko, makakarating tayo kung luluobin ng Panginoon. Pero pag dumaan pa ako sa highway, very risky. Mula Santa Rita to Pulilan, mga
15 to 20 minutes din yan, o 25 minutes. Baka hindi umabot, baka doon ako abutan. Kaya sabi ko kay Ate Emmy, dito na tayo dumaan sa Pulilan. Mabagal kasi matraffic. Pero ang prayer ko, huwag kang mamatay dito, huwag kang mamamatay dito, may gawain sa Kanyugan. Hindi pwede rito. And guess what? Matraffic talaga, gusto pang umulan. Nakarating siya sa bahay, by the grace of God. Ang ginawa ko, pinatay ko yung aircon, pinatay ko yung radyo, electric, wala. Ang natitira, pan lang talaga. Pero yung malapit na kami, nasa Pulilan, sa may bandang pungo na kami, halos gusto niya na pumatay. Pero sabi ko, huwag kang mamamatay dito, huwag mamamatay dito. Pero pagdating ko sa bahay, hanggang doon na lang. Wala na sa Redondo, wala na lang. Paggaling sa bahay, nagmotor na lang ako papuntang Kanyugan. Hanggang simbahay dito sa Paumbong. Dito, sa San Pedro. At nairaos namin na nakamotor lang kami. Kinabukasan, pinagawa ko po yung battery, pinakargahan ko. Tapos, nung nakakargahan ng battery, dinala ko siya sa isang mekaniko doon sa gumagawa ng alternator. At nung na-check up, sabi nung gumagawa, doon sa may stoplight, may gumagawa doon. Mga taga-Haguni gumagawa doon sa Pinedas. Sabi nung gumagawa, tauhan pa ni Darlene yung gumagawa Yung mga dati mong tauhan sa sa mga nagdi-deliver. Makilala mo, may yung matikas na maliit ang din. Aba, nagulat ako, ba't nandito kayo? Yung mga nagdi-deliver ng tubig dati doon. Aba, sabi niya, sir, wala pong kuryente, hindi po kumakarga. Naku, paano malalaman anong gagawin? Babaklasin po. Binaklas pong alternator. Binaklas na. Kahit anong gawin mo, hindi nakakarga. Tingin kayo kay Pastor. Ang sustenance ng buhay espiritual nagsisimula sa pagkarga mo araw-araw sa presensya niya. Pero walang ikakarga ang buhay mo espiritual kung meron kang diferensya sa alternator. Baka hindi nagcha-charge kasi may tinatago ka, may dinadala ka, may hindi ka pinapatawad, nadidrain ka lang na nadidrain. At isang araw, titirig ka sa daan. Pero huwag kayong mag-alala, nandito ang Panginoon. Nandito, inassure tayo sa pangako ng Panginoon. Magtutuloy-tuloy ang charge. Magkakaroon ng sustenance yung ating buhay. Basta, malinis ang puso, walang pang-api, walang kasinungalingan, walang pagsamba sa Diyos-Diyosan, walang mahalaga sa atin kundi ang Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Tayo lahat ng tumayo. Hallelujah! Kung alam mo po yung sitwasyon mo, discharge na ako, Pastor. O kaya, sinasabi mo sa sarili mo, ano ba ang nakaka-drain sa akin? Ngayon, kinakausap ka ng Panginoon kasi baka makatulong ngayon ang gawain natin para bumalik yung sigla mo, bumalik uli sa dati. Sabi mo nga, bumalik ako sa dati. Katulad ng inaawit ni King, tawag dito, ni Gary V, na dati-rati, inaawitan mo pa si Lord. Pero ngayon, inaawitan mo pa ba si Lord? Dati-dati, active ko sa gawain. Pero ngayon, active ka pa rin ba? Pababayaan kita, ikaw lang at si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lang at si Lord.
sa online. Marahil hindi ka nakakarating sa church. Hindi aksidente na ito ang mensahe ngayon ng Panginoon. Gusto ni Lord makasama ka. Gusto ni Lord nandiyan ka lagi sa presensya niya. Pero kung mayroong mga bagay na nagpapahina sa iyo, ang dahilan dahil wala ka dyan. Pero hindi pa huli ang lahat. Hallelujah. Isang araw, may isang kapatid po tayo, dinapuan ng karamdaman. Pero alam niyo po, alam niya na nahihiya siya sa Panginoon. Pero isang araw din, tinapos niya yung kanyang kahihiyan. At ang sinasabi niya, may sabihin man sila at meron, babalik ako sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. May isa tayong kapatiran one time, nagkaroon po ng problema. Alam niya na yun ay isang pag-uusap na ng Panginoon. Nasaksak po siya doon sa harapan po ng palengke natin. At sinabi ko sa kanya yun, kinakausap ka ni Lord. At buong puso siya nagsisisi at nagmaliklog sa Panginoon. Bakit pa natin hintayin? Kung gusto mo pumunta sa burol ng Panginoon at sa templo ng Panginoon, hallelujah! Sige, bigay mo yung puso mo sa Panginoon. Inauhawa kita. Sabihin ko sa Panginoon, ang daming may nasasaktan. Sige, anayan ko po si Ate Amy para mag-ministeryo sa atin. Kung alam mo na uhaw sa Panginoon, sige,
Binibigyan mong healing yung spiritual ko sa umagang ito. Hallelujah. Nandito ang Panginoon. Nandito yung tubig ng buhay na nanggagaling sa Panginoon. Kumurekta ka na. Hallelujah. Kung may dapat pagsisihan, talikuran, gawin mo na. Huwag mo na magpapabukas. Bago hindi mahuli ang lahat. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Ang langit ay bukas ngayon para sa mga taong nais magsubo ng mga buhay para sa ang pagkakataon ay binibigay sa atin ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay binigay sa atin ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Yes, mayroon tayo mga pagkakamali, mayroon tayong kasalanan, pero ang ating Panginoon ay mahabagin. Ang ating Panginoon ay lubos ng pag-ibig para sa kanyang mga minamahal. Kaya nga nung nalaman ng makita ng Panginoon na ang tao ay mapapahamak, binigay niya yung kanyang buntong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay hindi na ito mapapahamak. Sige kapatid mo sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. The heaven is open. Even the altar is open for you. Yung paglapit mo sa trono ng Diyos is the step of faith. Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, sawa na ako sa buhay kong makasalanan. Sawa na ako sa kahirapan na ginagawa ng kaaway sa aking buhay. Sapagkat kapag ang buhay mo ay puno ng dusa, kapag ang buhay mo ay puno ng kahirapan, yan ang sinabi ng kanyang mga salita. Ang kaaway ay naparito upang tayo wasakin at sa bandang huli ay patayin. Pero ang Panginoon ay naparito upang tayo bigyan ng buhay na galak at kasiyasiya. Hallelujah. Oh yes, Lord. Panginoon, sa oras na ito, nakikita mo, O Diyos, yung mga tao na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Nakikita mo, Panginoon, na kanyang napagtanto, Panginoon, na wala pala kaming magagawa sa aming buhay kung kanya ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord God, ay pumapasok kami sa trono mo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, nais namin lumapit sa nagbibigay ng buhay sa aming Panginoon Jesus. Hallelujah. At kung ikaw yung tao na yun at nais mo magsisi, tutulungan kitang manalangin sa Panginoon. Maaari bang sabihin mo sa ating Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sabihin mo ng iyong buong puso, malakas ang boses, Panginoong Jesus, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Salamat at ako iyong natagpuan. Salamat sa iyong pagmamahal. Sa oras na ito, Panginoon, nakita, narinig, nalaman ko, Panginoon, na ako ay mapapahamak kapag ako ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, ako ay humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Nagawa ko, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Pinapapasok kita sa aking puso. Ikaw ang malaman
laging sumatin, yung kalap ng kaaway para tayo ay lumayo sa Diyos. Itakwil natin sa bagong ito at makakatulong yung mga panalangin natin sa bawat araw. Come on! Liwanagan mo ang bawat buhay namin, Panginoon. Pagkain mo kami sa katuwiran ng kabanalan.
lahat ng mga tao sa online, all the blessings that God intended you. You are blessed, you are when you come in, you are blessed when you come out. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong paghahayo. Maging mabuti sa inyo ang lahat ng tao. Pagpalain kayo sa inyong paglabas ng tahanan. In Jesus' name. Lahat ng pagor sa